Isa si Zahara din lasan sa minalas dahil maagang naulila sa magulang. Sa edad na 18, namatay ang kanyang ina't ama sa isang aksidente. Pero bago pa ito mamatay, ay hinabilin siya sa kanyang ninong Dwight dahil wala na silang kamag-anak na buhay. Labis ang lungkot at pangungulila ni Zahara. Mabuti na lang at mabait ang kanyang ninong Dwight at pinatuloy siya nito sa mansyon. Si Dwight Montemayor ang mayor sa kanilang lugar at maaga itong naging biyudo dahil matapos nilang ikasal ni Esther na dati niyang asawa. Dahil sa sakit na cancer ay nawalan siya ng gana magmahal ulit. Pakiramdam niya ay malabo na siyang sumaya. Habang bitbit ang kanyang mga gamit ay init na init si Zahara habang binabaybay ang mainit na kasada sa bayan ng Santa Ana. Ay grabe, sobrang init naman ngayon. El Nino na talaga dahil summer. Damang-dama ko ng init sa impyerno kahit wala pa ako roon. Napabuntong si Zahara habang kagat ang ibabang labi. Makalipas lamang 35 segundo ay nakarating si Zahara sa mansyon ng kanyang ninong. Sinalubong siya ng 2 gwardya at tinanong, "Miss, anong pakay mo?" Tanong ng gwardyang mataba. Sinipat nito ang mga bagaheng dala ni Zahara. Kunot ang noo habang nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. "Ay, Johnny Boy, yan yata yung sinasabi ni Boss Dwight na inaanak niya na dito sa mansyon. Dito na yan sa mansyon titira mula ngayon. Anong pangalan mo?" Tanong ng isang gwardya. Hindi ito payat, hindi rin mataba. Sakto lang. Zahara Dinlasan po. Ako nga po ang tinutukoy ni Ninong." Magalang na tugon ni Zahara. Tumango ang dalawa at agad siyang pinapasok sa malaking gate. "Wala nga pala si boss ngayon, iha. Umattend ng meeting sa Kapitolyo. Baka mamaya pang gabi bumalik yun. Hintayin mo na lamang siya sa loob ah. Handyan naman si Manang Merly eh. Siyang mag-aasikaso sa'yo. Ayon sa bili ng aming amo." Seryosong saad ng gwardyang mataba. Tumango si Zahara at pumasok na sa loob. Agad siyang sinalubong ni Manang Merly para igiya sa loob. "Magandang umaga, Zahara, tama. Pasok ka." Yakag ng matanda. Pumasok naman ng tuluyan sa loob si Zahara at itinuro sa kanya ng matanda ang lugar na maaari niyang tuluyan. "Oho." Tipid na sagot ni Zahara. "Zahara, simula ngayon, dito ka na sa guest room matutulog. Ito na yung permanenteng silid habang hindi ka pa bumubukod. Bili ni Bossing, huwag ka naming pabayaan. Hindi mo na raw kailangang kumilos pa. Basta, mag-focus ka sa pag-aaral mo dahil gagastusan ka ni Bossing para makapagtapos." Mahabang paliwanag ni Manang Merly. Labis ang pagkagulat ni Zahara sa sinabi nito. "Ano po? Pag-aaralin po ako ni Ninong?" Hindi makapaniwalang tanong ni Zahara. Nanlaki ang mata niya sa gulat. 1 taon na lang naman ang igugugol niya at magtatapos na siya ng kolehiyo. Pero nakaramdam siya ng hiya dahil kahit public school lamang ang kanyang pinapasukan, magastos pa rin yun. Pag-aaralin ka ni Sir Dwight, sayang daw kasi kung titigil ka para magtrabaho. Imbis na mag-aaral ka na lang at magtatapos, saka na raw magtrabaho kapag nakapagtapos ka na. Nakakahiya naman po. Kung pag-aaralin ako ni Ninong, baka matagalan pa bago ko mabayaran na magagastos niya sa pag-aaral ko. Seryosong saad ni Zahara. Napangiti naman ang matanda sa kanyang sinabi. "Huwag kang mabahala. Ayos lang yun kay Sir. Dahil mayaman naman siya. Kahit nga hindi siya mag-mayor ay marami siyang pera. Limpak-limpak ang pera noon sa bangko bukod pang nakatago sa kanyang silid. Napakalawak rin ang lupa niya sa Cavite at dito. Wala kang dapat ipag-alala, sabi niya. Bukal sa loob niya ang pag-aralin ka." Nakangiting saad ng matanda. Nahihiyang tumango si Zahara. Masaya siya dahil hindi na niya kailangan pang mag-stop sa pag-aaral para lang mag-ipon ng pangmatrikula. Labis ang pasasalamat niya sa tulong ng kanyang ninong. Sige po, pasabi na lang po, maraming salamat." Seryosong sabi ni Zahara. Naging normal ang mga araw niya sa mansyon. Hindi pa rin umuwi ang kanyang ninong Dwight. Manang, kailan po kaya uuwi si Ninong? Sobrang busy niya po yata talaga, ano?" Tanong ni Zahara sa matanda. Tumango ito. "Mamayang gabi, iha. Nagsabi si Sir na ngayong araw ang uwi niya at mamayang gabi ang dating niya galing Palawan.
Nagkaroon sila ng pagpupulong roon kaya natagalan ng kanyang pag-uwi. Magkikita na kayo. Nakangiting sabi ng matanda. Kinagabihan, isang van na kulay itim ang dumating. Sakay noon si Dwight Montemayor. Mag-aalas 11 na ng gabi nang dumating ito kaya hindi niya naabutang gising si Zahara. Bata pa si Zahara nang huling itong makita. Binyag lang noon kaya siya nakapunta. Dayo lang kasing pamilya ni Zahara sa Santa Ana kaya ang tangi siya lang ang kilala ng pamilya nito at mayor na siya noon pa man. Sinalubong siya ni Manang Merly. Magandang gabi ho, sir. Tulog na po si Zahara. Saad ng matanda. Tumango lamang si Dwight rito. Sa edad na 40, nanatiling kakisigan at malakas na karisma ni Dwight. Mukha lamang itong 21 sa itsura at mukha. Makinis ang balat, may makapal na kilay, almond na mata, mahabang pilik mata, matangos na ilong, at mapulang labi. May 6 na abs nitong nakatago sa loob ng kanyang damit. Hindi may pagkakaila na anak mayaman at hindi kailanman nakaranas ng kahirapan. Maagang natulog si Zahara ng gabi kaya hindi na niya naabutan ng kanyang ninong Dwight. Maaga rin siyang nagising kinabukasan. Dahil doon, naabutan niya na itong kumakain sa mahabang lamesa. Natigilan si Zahara nang makitang itsura ng kanyang ninong. Inakala niyang kapatid lang ito ng ninong niya dahil sobrang bata pa ng itsura. Pati ang pormahan ay napaka-cool. Para lamang itong nagmomodelo. Magandang umaga, Zahara. Kumain ka na't sabayan ng iyong ninong. Yakag ni Manang Merly. Nakangiti ito habang ipinaghihila siya ng upuan katabi ng ninong niya. Natahimik si Zahara at marahang naglakad pa upo sa mahabang lamesa. Natahimik sila lalo. Binasag naman ni Dwight ang katahimikan. Kumusta? Dalaga ka na ngayon, ha? Dati-rate, baby ka pa lang. Huling kita ko sa'yo ay nung bininyagan ka pa. Pagkukwento ni Dwight, nasamid naman si Zahara dahil roon. Naalala niya na busy nga pala ang ninong niya, kaya malabo nga silang magkitang dalawa. Nakaramdam siya ng pagkailang rito. Ayos lang po. Marami po palang salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin at pagpapaaral. Nahihiyang sabi ni Zahara. Tumango lamang ang ninong niya. Nakaramdam siya ng kakaibang intimidasyon sa presensya nito. Ramdam niya ang kilabot dahil kahit mabait ito. Bali-balita ang pagiging strict nito sa ibang bagay. Hindi niya akalaing makakausap at makakaharap niya ito ng normal. Nagkwentuhan lamang sila saglit at nagpaalam na ang ninong niya na papasok na sa trabaho dahil inaantay na siya sa munisipyo. Tumango naman si Zahara at hinayaan ang ninong niya matapos magpaalam. Pagkatapos niyang kumain ay naghanda na siya sa kanyang pagpasok. Buong klase hindi makalimutan ni Zahara ang kakaibang paghanga sa kanyang ninong. Napakagwapo kasi nito at alam mong may dugong banyaga. Buong akala ko yung ninong ko may edad na, as in kulubot na. Pero bakit ganun? Bakit ganun ang ninong na kilala ko? Gosh, ang gwapo. Kinikilig niyang turan sa sarili. Pilit, pinipigil ni Zahara na huwag magkagusto sa kanyang ninong. Pero kakaiba ang dating nito sa kanya. Ngayon lang siya humanga ng ganoon sa isang lalaki. May kung ano sa puso't isip niyang nagsisimulang tumibok at magulo ang kanyang sistema. Sa paglipas ng mga araw at linggo na nakakasama niya ito, ay mas lalo lang naghaharabintado ang puso ni Zahara kapag kinakausap siya ng ninong niya. Kailan ang exam niyo, Zahara? Seryosong tanong ng ninong niya. Nilingon niya ito. Bukas na po ang simula. Aniya sa malumanay na boses. Tumango ang ninong niya at nag-focus sa pagbubungkal ng lupa. Ito ang madalas gawin ni Dwight kapag wala siya sa munisipyo. Kaya batak ang kanyang katawan at hindi siya agad natanda. Dahil sa pag-iihersisyo, bukod sa pagbubungkal ng lupa, ay nainom rin ito ng mga herbal capsules para mapanatili ang healthy na pangangatawan. Maaga ka matulog para ma-relax ang isip mo kapag nag-exam ka na. Magbasa ka rin sa madaling araw bago ka pumasok para matandaan mo yung mga lessons. Ganun ang aking ginagawa nung nag-aaral pa lamang ako.
Hindi naman ako nabigo dahil madalas highest score ako sa exam. Seryosong payo ni Ninong Dwight kay Zahara. Tumangon si Zahara bilang pagsang-ayon. Sige po, gagawin ko ang iyong payo. Baka sakaling mas lalo akong gumaling sa exam. Nakangiting sabi ni Zahara. Natigilan si Dwight sa kanyang nakita. Hindi niya lubos akalain na mas lalong gumaganda si Zahara kapag nakangiti ito. Napakalakas ng karisma ni Zahara. Idagdag pa ang maganda nitong katawan. Iwanaksi ni Dwight sa kanyang isipan ang kanyang napapansin. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang pagtatanim. Nang magtanghali ay sabay silang kumain. Hindi mapigilang magpantasya ni Zahara sa kanyang ninong habang nasubo ito ng kanin. Napakahat nito sa kanyang paningin. Lalo na kanina na half naked ito. Kitang-kita niya ang mga umbok ng abs ng kanyang ninong. Pilit niyang winawak siyang isiping iyon, pero habang tumatagal, mas naaakit si Zahara sa mas matanda sa kanya ng 1 dekada. Mukha naman kasi itong 21 lamang, kaya hindi niya rin mapigilan na pagnanasa. Nai-imagine niya ang kanyang ninong na kasama niya sa labas at naghahalikan sila kahit tirik ang araw. Mabilis siyang nagising sa realidad nang pakatitigan siya ng kanyang ninong Dwight. Ayos ka lang ba, Zahara? Nag-aalalang tanong ng kanyang ninong. Nahihiyang tumango si Zahara roon at mabilis na nagpaalam. Opo ninong, pasok po muna ako sa aking silid. Aniya sa mababang boses. Tumango si Dwight at hindi na binigyang pansin ng pagkalutang ng inaanak. Naging abala si Zahara sa mga sumunod na araw dahil sa examinations week. Nag-focus siya sa exam sa umaga at pagre-review sa ibang subject tuwing gabi. Samantala, umattend naman ng mga assembly at nag-out of town si Ninong Dwight niya dahil sa pagiging mayor nito. May mahahalaga itong pinuntahang training. Sa muling pagbabalik ni Dwight at pagkatapos ng exam ni Zahara, niyakag ni Dwight si Zahara ang mag-swimming kasama ang mga opisyalis ng barangay sa bawat barangay ng Santa Ana. Sumama naman si Zahara dahil gusto niyang makapag-relax muna mula sa madugong examination week. Nagdala si Zahara ng swimsuit na susuotin niya pag naligo. Kulay pula iyon at kulay itim na pares. Hindi naman siya nahihiyang magsuot ng ganoon dahil maganda naman ang kanyang katawan. Makinis at maputi. Zahara, tara na maligo! Iyakag ni Cindy na SK ng kanilang barangay. Tara! Aniya sa kahinubalang nakapulupot na tuwalya. Halos tumuwa naman ang mga mata ng nasa kabilang cottage dahil sa maganda na at sexy pang katawan ni Zahara. Napangiti naman si Cindy kay Zahara. Wow, ang sexy! Talagang tinalo ang summer heat. Natatawang bati ni Cindy. Nahihiya namang ngumiti si Zahara. Hindi tara na. Iyakag ni Zahara. Sumama siya kay Cindy papunta sa may dagat at naglangoy. Nagpasipol naman ang mga kabataang dayo sa resort dahil sa katawan at kagandahan ni Zahara. May ilang lalaking hindi na nakatiis at pilit nakipagkilala sa kanya. Napapangiti na lang si Cindy dahil talagang malakas ang alindog ni Zahara. Natigil lamang sila nang lumapit si Mayor Dwight. Zahara, tara na. Uuwi na tayo. Salubong ang kilay ni Dwight ng mga oras na yun. Mag-aalas 6 na ng gabi at agad itong nagyayagak umuwi. Natigilan naman si Zahara sa pagkikipag-usap sa mga kabataang nakikipagkaibigan sa kanya. Kaedad niya lamang rin sila. Bigla namang nahiya si Cindy sa mayor dahil alam niyang siya ang nagyagak kay Zahara. Mukhang nagalit ito dahil dinumog na ng kabataan si Zahara. Wala sa mood na tumalikod ang mayor nila. Sumunod naman si Zahara na clueless kung bakit nagyayagak ng kanyang ninong. Nagpaalam na si Dwight sa kanyang mga opisyales at sinabing mag-enjoy lang sila. Dinahilan nito na may lalakarin pa siyang mahalaga kaya kailangan na nilang umalis agad. Iwan niyo na si Zahara, kami nang bahalang magsabay sa kanya. Sabi ni Consel Arceli. Hindi naman sumagot si Dwight dahil kaya nga siya uuwi dahil ayaw niyang nakikitang may kausap itong lalaki. Naku tiya, hayaan niyo na si Zahara. Mag-aalala lamang si Mayor kapag iniwanan niya ang inaanak niya. Sabat na sabi ni Cindy. Napatango naman ang kanyang ninang at sinabing mag-ingat na lamang sila pauwi. Sa biyahe,
Nakatulog si Zahara at hindi na inabala pa ni Dwight. Nakokonsensya siya dahil iniiwi niya ito habang nag-e-enjoy pa si Zahara. Kaya inutusan niya ang personal niyang driver papunta sa kanyang private resort sa lugar. Wala namang nakakaalam na doon sila dumiretso. Nagising si Zahara sa isang hindi pamilyar na silid. Buong akala niya ay nasa mansyon na sila. Pero alam niyang hindi ito iyon dahil pang hotel ang disenyo. Bumangon siya at napansin niyang wala silang ibang kasama roon. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang ninong na mag-isang umiinom. Naisip tuloy ni Zahara na baka problemado ito kaya nagyakag nang umalis. Magandang gabi po sa inyo, Ninong. Bati ni Zahara. Magandang gabi. Pagpasensyahan mo na kung nagyakag ako agad. Hindi ko lang gusto nakikipag-usap ka sa malalaking yun. Baka machismis ka, mahirap na. Baka sabihin na lang, mayor ang ninong tapos pinapabayaan ka. Aniya sa mababang boses. Tumango si Zahara. Huwag po kayo mag-alala, Ninong. Naiintindihan ko po. Mabuti naman kung ganun. Huwag ka sana magagalit sa akin o magtampo. Siya nga pala, wala akong gagawin. Kaya dito tayo sa private resort ko dumiretso. Maaari ka mag-swimming sa labas kung gusto mo. Seryosong sabi ni Dwight. Kumabog ang dibdib ni Zahara sa tuwa, kaya napangiti siya. Nag-iwas naman ang tingin si Dwight dahil nagkokontrol siyang huwag kanain ang kanyang inaanak. Kahit kasi hindi sila magkadugo, ninong pa rin siya nito. Ninong, bago po ako maligo, samahan ko po muna kayong mag-inom. Kung ayos lang po sa inyo? Nakangiting sabi ni Zahara. Nagsalubong ang kilay ni Dwight sa kanyang narinig. Huwag mong sabihing nag-iinom ka, Zahara. Zahara, maraming napapahamak sa pakikipag-inuman. Huwag kang iinom sa labas kahit pang makaibigan mong kasama mo. Opo, Ninong. Ngayon lang naman po ako nag-iinom eh. Sasamahan ko lang talaga kayo. Hindi ako makikipag-inuman sa iba dahil uso na ngayon ang mga nanggagahasa. Kung ganun, mabuti naman. Ayokong mabalita ang naghasa ka sa labas. Baka multuhin ako ng mga magulang mo kapag nagkataon. Kaya mas mabuti pa kung nais mong mag-inom sa mansyon lang. Kahit ikaw lang o di kaya iyakagin mo ako kapag hindi ako abala. Sasamahan kita. Mahabang lintaya ng kanyang ninong. Ngumiti ulit si Zahara at naupo sa pwesto na tinuro ng kanyang ninong. Nag-inuman silang dalawa at napagkwentuhan nila ang nakaraan ng kanyang ninong. Ninong, bakit hindi pa po kayo nag-aasawa ulit? Hindi pa naman kayo matanda ha. Tsaka malungkot ang mag-isa. Saad ni Zahara. Medyo tinatamaan na siya dahil kalahating oras na silang nag-iinom at dadalawa lang sila. Hindi ko alam. Nakalimot na naman ako. Kaya lang, pakiramdam ko, wala nang babaeng tatanggap sa akin dahil sa edad ko. Hindi age doesn't matter naman po. Tsaka, hindi ka naman mukhang matanda. Mukha ka lang 21, Ninong. Tsaka sa pagmamahal, hindi naman sukatan ng edad. Yung iba nga matandang-matanda na yung ginujowa. Lalo na sa ibang bansa. Kung sakaling may taong magkagusto sa akin, sana matanggap ako ng buo. Tatanggapin ka niya ng buo. Nasa inyo na kaya ang lahat. Gwapo, mayaman, at may abs. Natigilan si Zahara sa huli niyang sinabi. Sumilay ang nakakalokong ngisi sa mukha ng kanyang ninong Dwight. You mean? Nakangiting tanong ni Dwight kay Zahara. Nag-iwas naman ang tingin si Zahara. Nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang sa naging clingy na si Zahara. Tuluyan ang nilamon ng alak ang kanyang sistema. Ganoon rin si Dwight. Nagsimula na silang maghalikang dalawa. Hanggang sa tanggalin ni Dwight ang kanyang suot at tinulungan niya si Zaharang tanggalin ang kanyang saplot. Bumaba ang halik ni Dwight sa maselang parte ng katawan ni Zahara. Napaungo naman si Zahara habang dinadama ang bawat haplos at pagsipsip ng kanyang ninong sa dibdib pababa sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Kinilaan at hinaplos nito ang kanyang perlas na nakapagpainit lalo ng kanyang pakiramdam. Napaigtad siya nang ipasok nito ang isang daliri sa butas ng kanyang kabibe. Kasabay noon ang nasasarapang ungol sa bawat paglabas-masok. Niyon,
Hindi pa nakontenta si Dwight at sinisip-sip ang kanyang kabibi na tila iyon ang pinakamasarap na ulam na kanyang natikman. Namumulang napasabunod si Zahara sa buhok ni Dwight hanggang sa labasan siya ng puting likido. Pumosisyon si Dwight sa pagitan ng hita ni Zahara. Ramdam niya ang matinding pagnanasa at init na nararamdaman sa mga oras na yun. Lalo pa at matagal na panahon na siyang nabakante. Mas ramdam niya ang pananabik. Ipinasok niya ang kanyang sa kabibe ni Zahara. Halos mamilipit naman si Zahara sa sakit nang mahati ang kanyang hymen. Natigilan si Dwight. Ikaw? V ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Dwight. Tila nahimasmasan siya roon. Tumango si Zahara. Ayaw nang ihinto nito ang ginagawa ng kanyang ninong. Nagmakaawa naman si Zahara na ituloy. Nag-alinlangan si Dwight kaya hinalikan siya ni Zahara sa labi. Dahil nadala na rin sa pagnanasa, tinuloy niya ang paglalabas-masok ng kanyang alaga. Kay Zahara, napuno ng kanilang nasasarap ang ungol ang buong sala hanggang sa pareho silang nilabasan. Sabay silang naligo sa dagat at naulit-ulit roon ang kanilang pag-iisa. Simula noon, niligawan ni Dwight si Zahara at kalaunan naman ay sinagot siya ni Zahara. Para sa kanila, hindi hadlang ang edad, karanasan at higit sa lahat, hindi masamang magmahal ng lalaking byudo o babaeng byuda. Karapatan rin nilang sumaya at mahalin ng tapat. Minsan, kung sino pa nga ang mga taong nakaranas ng ganoon, ay sila pa ang sobra kong magmahal. Nagkaroon ng anak sina Zahara at Dwight. Hinuhusgahan man sila ng karamihan, pero hindi iyon naging hadlang para buuhin nila ang kanilang pamilya ng masaya. Nag-retired na si Dwight sa pagiging mayor at nag-focus sa kanyang mag-ina. Namuhay sila ni Zahara ng masaya at kontento kasama ang kanilang anak na si Zion. Wakas. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated kapag may bago na akong upload. Salamat!